Nag-iisa akong naglalakad nang pumasok ako sa bago kong dormitoryo. Ang puso ko ay may halong kaba at excitement. Bagong school year, bagong paaralan at wala akong kakilala. Sa gilid ng isip ko, curious ako kung sino ang magiging kasama ko sa kwarto. Makasundo ko kaya siya? Pagpasok ko sa dormitoryo, agad kong nakilala ang aking landlady. Isang matandang babae na may mabait ng ngiti. Inabot niya sa akin ang susi ng kwarto at itinuro ang daan papunta. Pagpasok ko sa aking kwarto, nagulat ako na mayroon na pala akong roommate. Doon ko nakilala si Emily. Mabait siyang babae at sa unang tingin pa lang, alam ko nang magkakasundo kami. Pareho kaming tahimik at mahilig sa mga bagay tulad ng mga libro at video games, at doon din nag-umpisa ang masarap naming kwentuhan at tawanan. Hindi ko inaasahan na magtatagal kami ng buong gabi sa aming kwentuhan, napansin namin na magkasundo kami sa maraming bagay. Kaya, tumagal ang aming saya at pag-uusap hanggang madaling araw. Sa wakas, pagod na kami. Nagpasya na kaming matulog na. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko, hindi ko kayang matulog ng mahimbing. Pagising ko, napansin ko agad na wala si Emily sa kanyang kama. Naguluhan ako at napaisip. Saan kaya siya nagpunta? Hindi ko maalala na may narinig akong lumabas ng kwarto. Agad akong lumabas sa aming kwarto. Nakita ko ang aming landlady. Hindi ko na napigilang magtanong sa kanya. Nasaan po si Emily ang agad kong tanong? Yung pong roommate ko. Ngunit ang sagot niya ay hindi ko inaasahan. Wala kang kasama sa kwarto, sabi niya, at ramdam ko ang gulat sa kanyang boses. Ang kwarto mo ay inuuwian dati ng isang estudyanteng nagpakamatay. Ano po ang pangalan ng estudyante ang dagli-dagli kong tanong? Ang pangalan niya ay Emily. Nawalan ako ng boses at nagsikip ang aking paghinga. Paano nangyari yon? Ang tanong ko sa aking sarili. Paano ako nakipag-usap sa kanya at paano kami naging magkasama magdamag ang sunod-sunod kong inisip? Hindi ko maintindihan ang lahat. Naisip ko, baka isa lang itong malupit na biro ng tadhana. Pero, kahit ano pa ang totoo, ang mahalaga ay naranasan ko ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang kaibigan. Kahit sa maikling panahon lamang. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimutan ang aming mga usapan. At ang mga ngiti ni Emily. Kahit wala siya ngayon, alam kong may dahilan kung bakit siya nagpakita sa akin. Sa araw-araw na lumipas, lalong tumibay ang aking pangunawa sa halaga ng pakikisama at pagmamahal sa kapwa. At kahit na mag-isa na ako sa aking kwarto, ang alaala niya ay patuloy na magbibigay sa akin ng inspirasyon at lakas sa mga hamon ng buhay sa kolehiyo.